Hello, good evening. Welcome uli sa aking YouTube channel. Um, Ngayon po ang pag-aaralan po natin ay tungkol sa clutch assembly, kung paano gumagana yung pag nagkakambyo ka, ganun, paano nagre-release yung yung pressure plate sa clutch disc, yung mga ganun ba. So, to begin with, ang ibig sabihin kasi ng clutch is iniipit siya, parang clutch bag, ganyan, for example, itong papel na to, diba, pagka ginawa ko mo ganun, siya malapit, tatuntakit na to, yan, yung ganyan, clutch, clinatch mo siya, inipit mo siya sa pagitan ng dalawang kamay. So, ganun din yung principle ng clutch na sasakyan, ito yung makina, ito yung crankshaft pulley, tapos ito yung mga piston, 4-cylinder siya. Yung starter, sinimplihan ko lang yung drawing, kasi hindi naman hindi naman starter ang star ng topic natin, so sinimplihan ko lang. Later sa susunod na drawing ko, makita niyo talaga kung itsura ng starter. Tapos itong flywheel, pilot bearing, clutch disc. Sa YouTube sa Amerika, parang babasa ko na ito, tawag nila dito pressure plate, Pero anyway, dito kasi sa Pilipinas, tawag na dito clutch disc, tapos itong green na mahaba na to ay tinatawag na input shaft, So may spline siya, yung ngipin, may ngipin siya. So itong clutch disc meron ding ngipin to, na nag-slide siya dito sa spline ng input shaft. Itong input shaft na to, nakapasok to doon sa pilot bearing, Tapos ito yung pressure plate. Itong pressure plate na to, naka-bolt down dito sa flywheel, So talagang clutch niyang gano'n, ipit na ipit niya, tawag ko nga dito hamburger, So parang ito yung hamburger patty, tapos ito yung hamburger buns, talagang iniipit niya, Tapos ito yung release bearing, tapos clutch fork o release fork. So, yun kita niyo siya, yung pag ginapakan yung clutch pedal, kikilos yung fluid. Ayan, kita niyo yung hindi pa siya nakakilos. Magpupush siya ng ganon, ipupush niya yung diaphragm, magre-release to, Mamaya makikita niyo siya, So yung input shaft hanggang dun lang siya, putol siya, between dito na sa transmission, kasi mayroon siyang counter gear, tapos every counter gear meron siyang corresponding na main gears, yung from primera hanggang from first speed to fifth speed, So ganito ang front view nung pressure plate, So ganyan, pag nag-mesh yung starter, paiikutin niya yung flywheel, tapos mag-start na siya, later sa starting assembly makikita nyo rin niya kung paano siya pinapa-start. Tapos ito yung pressure plate, ay yung clutch disc. Nakikita nyo yung mga spring na yon. Ang purpose ng spring na yun is para pag biglang what you call this, pag bigla niyang inipit tong clutch disc, hindi mabibigla yung clutch disc, medyo magkakaroon siya ng play na ganun, gagano siya ng konti. So ito, bali ito constant to na nakaipit dito sa pagitan ng constant siya nakaipit, talaga naka-clutch siya, naka-clutch siya na maigi. Magre-release lang yung pagka tong diaphragm spring, to spring na to. Mamaya may sarili akong drawing ng pressure plate, yan. So ito yung pressure plate, Tapos ito yung release bearing, ayun. Ito yung pilot bearing niya, though ito hindi ko pa ginagawa to, may pagka nakakwentang ko yung mga ibang nagme-mekaniko,
mga kaibigan kong driver din. Sinabi nila para daw magtanggal ka ng pilot bearing is mag-crumple ka ng papel or dyaryo na basa. Tapos ipasok mo doon sa loob ng butas nung release bearing, tapos kuha ka ng something na bilog, siguro parang kasiliit ng flashlight, parang gano'n, na bakal. Tapos ano yung pupukit mo gano'n, magpa-pop out doon yung bearing. Doon hindi ko pa nagagawa yun kasi ang natatanda ko nung nagtanggal ako ng pilot bearing nun is nagtanggal ako ng flywheel yan. So ito yung kung paano siya nakaklatch ano. So itong brown na to, ito yung brown na yon. Ito yon, yung disc na to, no. To disc na to. Itong violet, ito itong flywheel. So tas tong orange na to, ito yung pressure plate. Ngayon, ang hindi lang kita dito, itong black na to, na siya yung bakal na umiipit dito sa pagitan ng, ito yung bakal na umiipit sa clutch disc, ano. Tapos ito yung tinatawag na diaphragm spring. Pag tinanggal mo yung assembly na yan, ganito magiging tsura niyan. Para siyang crown. Na pagka prinis mo to, parang gano'n, no. Pagka prinis mo to, gaganon yung kamay. Bawat yan, ganyan. Pagka prinis mo to, gaganon yung kamay yan. Tapos yan. Prines mo siya. So pagka prines ng release bearing tong diaphragm spring ito, to bakal yan aangat siya ng ganun. So marirelease to ng konti. Siguro pag na-release yan, mga ano lang yan, mga 2mm ganyan. 2mm lang, hindi naman ganun kalaki, ano. So ang purpose ng clutch assembly is para pagka nagcambio ka dito sa transmission is bumagal ng konti yung ikot ng input shaft, tapos madaling magkakambyo dito, ano, with the help of synchronizer ring, ano. Siguro bukas pag-aaralan natin yung transmission, ano, may drawing na akong ganyan, ano. So yun lang, wala namang masyadong ano sa clutch, wala namang masyadong kakaiba dyan, ganun. Ayun lang, pagka na-press mo tong diaphragm, magre-release to, babagal ang ikot nito. Let's say ito ay umiikot ng 1000 RPM, pagka inapakan mo to, magiging 800 RPM lang to, 700 ganyan, pero ito 1000 pa rin, you know. Since naka-bolt down to sa flywheel, palaging umiikot ito kasama to. Umiikot din to tong clutch disc kasi nandito siya ano, hindi lang siya sasabay ng ikot pagka ni-release yung pagkaka-clutch niya, yung pagkakaipit, di ba? Usually narinig natin salitang clutch, yung pag-agila na inawakan yung dinagit niya yung daga, di ba? Ganun yung clutch, clutches by the claws of the eagle, di ba? Yung mga ganun. So ito yung ito ngayon yung pedal na nagre-release sa clutch na ito, yan. Yung master cylinder tapos slave cylinder. Ito siya ngayon. Ito siya. Pero ito, dalawang klase kasi ang nagre-release ng clutch hydraulic at saka cable, mechanical. So dito muna tayo sa mechanical, ano. So sa dulo nung pedal is ang mechanical is pahigit, ano, pahigit. Sa hydraulic patulak, ano. So ito pahigit, kung titignan niyo yung adjust natin. Sorry, mauga. Okay. Kung titignan natin dito, no. So ito siya yung housing. Tapos pagbaba ng housing is nandoon na yung ito yung pinaka-cable niya. Tapos nakatuloy siya dun sa port. Ang port ay ito, port.
Ito, hydraulic type to. Mamaya i-discuss natin yung hydraulic. Meron ako sa ibang drawing niya. So, yun nga, ang very basic operation niya is, pag tinapakan to ni MJ, hihigitin niya to. Ito, hihigit pa ganun. Higit to pa ganun. Kasi nandito yung fulcrum niya eh. Dito yung fulcrum niya, no. Yung pivot niya, pivot point niya, no. So, mahihigit to pa ganun. Ito namang clutch fork, pagpupush ng ganun sa pressure plate, ano, na hindi naman kita, no. So, ang adjustment ng cable housing is ito. Minsan nandito yan. Dito. Ang adjustment naman ng cable mismo ay ito. Yan. So, ito siya, ano, pinalaki ko. Yan. Pipihitin mo yan. Tapos ganun din yan. Pipihitin mo yun. Ngayon, paano ba magpalit ng clutch cable, ano, para madali lang to kahit kayong mga, ano, hindi nyo na, para hindi na kayo kumuha ng mekaniko, ano. So, ang una nyong tatanggalin is yung nasa clutch fork na yun. Kuha lang kayo ng yabe, or minsan naman kasi kamay lang, ano, kinakamay lang. Ipihitin nyo lang ng paluwag counterclockwise. Lahat ng nut natin usually counterclockwise ho yan. Ang standard is counterclockwise ang paluwag, clockwise ang pahigpit, ano. So, luluwagan nyo siya. Yun, tapos tatanggalin nyo, hugutin nyo dun sa pagkakapasok dun sa clutch port. Tapos pagka nahugot na yun, higitin nyo tong cable na to para ito tumulak pa ganun, ma-unhook dito sa sa pedal. In reality, hindi ho na ng ganitong pedal, hindi ho siya nag-swing ng ganun, in reality talagang usually yan nakatayo lang ng ganun, konting-konti lang, hindi talaga nag-aano yan. Kasi once na hinigit na pagka hinigit ng yung pabalik, hanggang dito lang yan, nakaganyan lang ng konti yan, May stopper yan, para So, yun, tanggalin nyo siya. Tapos, pihitin nyo yun. Pag natanggal nyo sa pagkaka-unhook, eto, nakapasok lang yan, Nakapasok lang yan, higitin nyo lang yan pag ganon. Pag nahigit nyo na pag ganon, ang pagbalik nun is i-reverse nyo lang yung procedure, yun. So, una is tatanggalin nyo to. Hugitin nyo yan. Itong cable na to matatanggal dyan sa orange na yan, dyan sa bakal na yan. Hugutin nyo yan. Pag natanggal na yan ng ganun, hugutin nyo to. Para kayong nagkaano lang ng kable ng bisikleta, So, yan ang tamang pagtanggal ng cable, cable. So, punta tayo sa hydraulic type. So, itong hydraulic type, ito fluid mechanics na to, So, ang dito is, ang tawag dito is fluid displacement, Ang tatandaan nyo, ang fluid, hindi siya nako-compress, kasi later pagka diniscuss natin yung air brake, makikita nyo na ang air brake is hindi ganito ang principle niya, kasi baka inisip nyo parang papalitan lang yung hangin tapos ipupush na pedal. Hindi po, valve ang pinupush nito, bubukas yung valve, bobomba yung compressor or yung air tank, yung ganun, parang ganun, later i-ano natin, pag-usapan natin yung. So, ito nga siya, pagka, ito naman, papush. Pagka tinapakan to, mapupush yung push rod. Mapupush yung push rod dito sa mga piston. Yung laman ng piston na yon, yung dilaw na yun, na brake fluid, is ipupush naman niya yung piston na to, yung slave. Kasi ito, tawag dito, master, Master cylinder. Ito naman tawag dito, slave or secondary. Nung nag-aaral ako ng automotive, usually mas sanay ako sa tawagin slave dito kasi nga naman kung may master, may slave, di ba? So, pagka tinapakan mo to, mapupush tong block na to, yung rubber piston na to, lalabas ngayon yung brake fluid dito, or pupunta yung brake fluid dito, madi-display siya, pupunta naman sa slave cylinder, tapos ito naman, dadami yung laman na brake fluid, mapupush na yung clutch fork, So, pag na-push yung clutch fork, mapupush na yung release bearing, So,
So yun nga no, pagka tinanggal nyo ang clutch master, ganito yung tsura niyan usually ano, tatanggalin nyo lang yung nut, dalawa lang naman yun. Tapos ito yung yoke, tatanggalin nyo yung pin na yun, mayroong cutter pin, tanggalin nyo yun, tapos sugutin nyo yun, tanggal na yung yoke ano. Pero bago nyo tanggalin tong cutter pin na to, luwagan nyo muna yung nut na yun ano. Luwagan nyo muna yung nut na yun. Kasi ituturo ko sa inyo kung paano naggagawa ng ganyan. So, pag magpapalit kayo kung gusto niyo nang palitan yung upper at saka yung lower, yung master at saka slave, mas maganda unahin niyo muna yung lower ano. Mas madali kasi ito eh. So, ilulusen niyo yung nut na yon, luluwagan niyo. Tapos, ito rin ilulusen niyo no. Huwag niyo muna tanggalin to nang hindi niyo naluluwagan to kasi hindi niyo mapipihit yan, papapalag to eh. So, usually, or minsan, ang ginagawa ko dyan, luluwagan ko muna to, luwag lang, yung basta to the point lang na ma-break. Break ang tawag ko dun eh, yung ma-break mo lang yung tornilyo no, sa pagkakaigpit. Tapos, luwagan mo na rin to. Tapos ano, loosen nuts and bolts as shown. Remove by hand, ano, pakamay, ano. Pagka na-remove nyo na yan, ano, tong boot na yan, natatanggal yan. Pag natanggal yung boot na yan, ito ang tawag dyan is push rod. Para lang lapis na nakatusok lang sa loob yan. Yun lang, walang hindi nakakapit yan, nakabolt or whatever. No? Basta nakapush lang siya doon. Kaya lang hindi siya natatanggal ngayon kasi dala lang nung yung rubber boot ang kumakapit sa kanya, nagpapakapit sa kanya. So, ang second step is kuha kayo ng kahoy, idikdik nyo siya, no? Pound on a wooden block until piston comes out, ano. Pasensya na kasi sa English ko, baka alam ko may mga mali-mali English ko eh. So, ipapound nyo siya dun sa wooden block hanggang sa lumabas yung piston, ano. Pagka pinapound nyo yan, medyo nakaganin yung ito. Napansin nyo yung drawing ko, hindi siya straight sa kahoy kasi medyo maglalagay ko ng space kasi para lumuwa tong piston ng konti. Kasi kung straight nyo siyang ipapound ganun, lalabas hanggang edge lang yung ano. Dapat palabasin nyo ng konti. Ngayon pag lumabas na yon, pwede naman siyang pihitin ng screwdriver o minsan kamay lang, pinipihit lang siya ng kamay ng ganun. Ano, tapos mahuhugot na ano. Pagkatapos noon, pwede nyo siyang sabunin or hugasan sa gripo tapos clean with gasoline or alcohol. Nasa inyo na yun, gusto nyo siyang linisan o sa tingin nyo siyang malinis. Ano. Pero since natanggal nyo na rin lang, linisin nyo na. Ano. Tapos, so ito nga ano, pag malinis na siya, ito pala muna. So, ito no, clean with gasoline or alcohol after drying, coat with a film of brake fluid, ano, parang yung loob niya, gaganunin niyo ng brake fluid yung loob, ano. Para pagka pinasok niyo piston, ito piston. Tapos bukod pa yung piston na to, nilalagyan ko rin niya ng brake fluid yung paikot, ano. So pinalitan niyo na siya ng bago, new, insert the brake fluid coated piston, ano. So brake fluid coated yung piston na yun. So, number 4. Tapos pagka na-insert nyo na, ilagay nyo yung push rod, tapos balik nyo yung boot. Usually, pagka nabibili nyo to, may kasamang boot yan eh. Gusto nyo bagong boot. At kasi tingnan nyo, baka naman may crack na to, papasok yung dumi. Ano. So, ang ginagawa ko dyan is tinutukod ko na yung ano doon sa push rod, tapos nilalagay ko na yung isa lang, tapos pagka nailagay ko na isa, isi-swing ko na tong ano, saka ko ilalagay yon. So hand tighten lang muna yung gagawin ko doon, ano. Tapos saka ko ilalagay yung tong inline, yung hindi siya brake line eh, yung fluid line na yon, yung hose. So, yun. Bakit kailangan hand tighten lang yan? Minsan nga, kailangan maluwag pa nga yan eh. Para yung habang hinihigpitan nyo halimbawa, ito ito yung cylinder, ito. Habang hinihigpit nyo, ginaganon-ganon yung cylinder kasi may time na kinukuha nyo yung tamang fitting nitong hose dun sa ano eh. Lalo na kung
Lalo na kung bakal yan, kung metal pipe yan, lumalaban yun eh. Lumalaban lumalaban tong pipe na to. So, kailangan inuuga-uga nyo. Yun, hanggang sa mahigpit na ng kamay, ano. So, yun nga, pag nahigpitan nyo ng kamay, saka nyo higpitan ng mga hand tighten all the nuts, bolts, fittings before using wrench. Yun. Tapos, wash your hands bago kayo kumain. Importante yan, ano. Okay, changing the master piston. Katulad nga nung pinakita ko sa inyo kanina, so ganito yung tsura niyan, ano, tanggalin nyo muna to, tanggalin nyo tong cutter pin bago nyo mahuhugot to. Pero bago nyo mahugot yan, kailangan luwagan nyo muna to, kahit luwagan nyo lang muna ng wrench, ano. So, ito nga yun, ito nga yung tsura niya, ano. So, raise other end of the dito pala so ilulusen nyo muna yung nut, ano. Pag nalusen nyo na yung nut, gusto nyo ilayo nyo na, tapos tanggalin nyo tong pin na to, tapos hindi nyo matatanggal tong pin na to unless di nyo muna tatanggalin na cutter pin to. Hugutin nyo siya ng plies o kaya ng long nose, ano. So pagtas noon, di natanggal nyo na, ano, natanggal nyo na simula sa pagkakatornilyo, pati yung pagtanggal yung pagtanggal ng hose nito is parang ganito rin yun, yan, para ka rin nagtatanggal ng ganito, ano. Before ka magtanggal nitong mga yoke na yan ng mga tornilyo, luwagan na lahat ng dapat luwagan, ano. Luwagan na to, luwagan na yun, ano. Tapos pag natanggal nyo na yan, ano, nakaharap sa inyo tong portion na may yoke, ano, ito. So ito yung yoke niya, ano. So ito yung piston, pinupush niya yung papaloob. Ang pagtanggal niyan is, ngayon kung yung ginagamitan siya ng pointed na screwdriver, yan, parang ganito siya, oh. Yan yung pointed na siya, yung pointed na ganyan, yan. Tapos gagamitin nyo ng ganito na flat na flat. I-ano yun gano'n. Yan, tapos itong ipang-aangat nyo naman dun sa ano nyo. Ngayon, kung meron naman kayong ring pliers, gamitan nyo ng ring pliers na parang ganito. Kaya lang kasi ito, dalawang klase kasi yun, expanding at saka compressing. Yan kasi compressing, so kailangan i-compress mo. Ito naman, expanding, ano. Siguro pwede nitong gamitin expanding, ibuka mo muna ng gano'n, tapos persay mo ng dalawang kamay ng gano'n, ano. Kaya matulis yung dulo niya, no. Pasok yan dito sa ano na yun, sa butas na yun, ano. So yun nga, pagka tinusok nyo ng pointed object yung bilog na yun, tapos saka nyo i-pry ng flat na screwdriver, i-pry nyo siya ng flat na screwdriver, mag-snap, tapos paikutin yung screwdriver habang inaano, para unti-unting tumataas siya, lalabas na, ano. Pry yung ginamit kong salita, ano, kasi yun ang nakikita ko sa manual, though sa Google ang sabihin ng pry is parang nanghihimasok sa buhay ng iba, So anyway, yun na lang, di ko kasi alam ang English ng ano, ng sikwat, kaya yun ang ginamit kong English. Kaya English to kasi para yung mga foreigners na nakikurious sa drawing ko, nababasa nila kung ano yung sabihin ng mga dinadrawing ko, ano. Anyway, nakakaintindi rin naman tayo ng English, mga Pilipino. So number 3 is for extracting of piston, cleaning the cylinder and inserting the new piston. Refer to procedures 2, 3, and 4 of changing slave piston kasi they are almost the same. So ito nga rin yun, extraction. So yun, ganito rin, ididikdik nyo siya sa kahoy. Pagkadikdik nyo sa kahoy, lilinisin nyo yung loob. Pagkalinis ng loob, papahiran nyo ng bagong brake fluid yung cylinder.
which is ang itsura niya ay ganito. Yan, ganyan ang itsura niya. Ano? Dalawa yung goma. Unlike ito, isa lang, diba? So ito dalawa. Saka medyo mahaba yan eh. Ano? So, yun nga, pagka nalinis nyo na, naipasok nyo na uli yung piston. So, ito na itsura niya, no? So, makita nyo, nilagyan ko siya ng kawad, ano? Kaya ako siya nilagyan ng kawad kasi kailangan i-push nyo yung yoke pababa para ma-push yung piston niya. Siguro na, hindi yung piston niya sa portion na to, no? Kasi mahihirapan kayong ibalik yung, actually itong snap ring na yan, kung wala yan, magpa-pop out pa palabas yung piston eh. So yun ang purpose ng snap ring na yan eh. So para hindi kayo mahirapan, let's say kung wala kayong katulong, kung may katulong naman kayo, di okay lang, siya taga push nito pababa, ikaw taga lagay ng snap ring. Pero kung nag-iisa ka lang, ang ginagawa dyan is yun nga, lagyan mo siya ng kawad, tapos ganun uli, gamitan mo ng ipasok mo na isang side sa groove kasi may groove sa loob yan eh, parang kanal. Ipasok mo na yung isang side tapos ito naman i-push mo pa ganun yung snap ring para medyo lumit yung pagkabilog niya kasi ano yun eh, malaki ng konti yan, mas itong snap ring mas malaki ng konti dito sa bilog ng yung inside diameter nitong cylinder kaya pagka napunta na siya doon sa groove, mag-expand siya, no? So, tie down yoke as shown so that snap ring can be easily installed. Hold one end with pointed tool while push the other end with a screwdriver. So ganun nga gagawin nyo siya sa kanya, no? Tapos pag nakikabit nyo na siya, so yun nga, lalagay nyo na yung tornilyo. Katulad nga sinabi ko, yan, minsan nga hindi sinasagad yan, yung tamang-tama lang na mga 3 ikot lang tornilyo. Ito for sure, metal pipe to, hindi to goma. Hindi katulad yung iba na, hindi katulad pag nasa ilalim, may time na goma lang yun eh. Goma yung flex hose ang ginagamit doon eh. Ito for sure metal to, metal. So, minsan lumalaban yan or eksakto lang sa haba yan. So, lumalaban yan. Nakapagka ikakabit nyo to, kailangan inuuga-uga ito hanggang sa umupo, ang tawag doon umupo, properly seated, ano. So, yun nga, tapos no, pag nailagay mo na lahat siya through by hand, ibalik niyo yung yoke pin, then the cutter pin, all the bolts, nuts, fitting should be hand tightened first before tightened with wrench, ano. Okay. So, 27 minutes na tayo. Siguro ikakat ko muna to kasi pag 30 minutes siya bigla siya napuputol eh. Ano? Yung kadugtong niyan, itong gagawa ko nung isa pang video, no. So, let's cut it out muna, ano.